Rhea, vlogger ka ba? Ay, oo nga pala, ano? Hindi nagtitipid kasi ako ng battery. Oo nga, brown out. Mamaya pa daw yata magkakailaw. Alas 6? Ay, grabe, alas 6. Kaya nga, kailangan pala magtipid tayo ng battery ng cellphone. At mamaya pa daw alas 6 magkakaroon ng kuryente. So ayan guys, dito na tayo kila Ate Christy. At na-invite po tayo sa ribbon cutting. Ribbon cutting to, no? Blessing. House blessing. Ayan. House blessing. Ayan. Parang membro na ako dito sa sa inyo Siyempre naman, lahat kayo miyembro. Basta kalingap lahat yan. Ayan. Ito po tayo sa bahay ni Ate Christy. Hello Ate Jo! Mamaya na po kami mabigyan. Kami lang. Jo! Saan si Paring Jay? Ikaw na dito! Ba't ako si Madam Jo? Ayan. Ay, ang ganda. Ganda rin ang kisame. Ganda. Ganda po siya. Ang cute. Meron din siyang bar. Uy, ang ganda ng high chair. Tapos ay cabinet yung ano nila, oh. Cabinet. Ganda. Ang cute. So, yung cute. Ganda. 2 kwarto. Ganda. Wala na po. Nandiyan na tayo dyan yung ano. Hindi na makarating eh. Mahal. Wala man yung tagyan dito. Wala. Nasa akin yun. Okay, so Nandito yung sa akin. magandang umaga sa lahat. Martay na aga sa Gabo. Morning po. Hindi tayo mag-bicol ng konti. Kasi may bicolan din eh. Hindi inaanak ko. Nakanapan ko. Sinira. Wala pa lang. Nandiyan. Diyan, dito maya-maya. Ay, sino? Ano sa kanya? Nandiyan. Sinira talaga. Nagluluto pa. Ay, dasay. Sa kanyang trabahan. Ay, si Dasay. So una, isang pasalamat sa Panginoon na kahit sa social media, no, meron tayong mga nakilalang kaibigan. Yes po. So si Sir Christy ay sa YouTube lang din nakilala. Opo. And siguro, dahil kay Kuya Bal, eh marami din nakakilala na kapunta dito at naging bahagi na rin ng buhay ng bawat isa. Okay? So, simple lang ang ating flow sa program. Tinatanong ko kung may gumawa ng program. Ikaw na pastor. So ako pa naman ay minsan ay lagi kong inaasa kay Mrs. So si Mrs. po ay kasama nila ni Ate Edna sa Kapalongga sila. So simple lang, una ay prayer, then pakinggan natin yung pambungad na awit ng mag-asawa, Kalingap Tuper. Tapos sabi ko nga kanina baka pwedeng pagsamahin na lang yung opening at saka closing. Para isahan na lang, pero mas maganda talaga yun. Panghuli, siyempre. So higit sa lahat ay hindi mawala ang salita ng Panginoon. At siguro sabihin natin na sa ibang mga blessing ginagawa po natin, na-observe natin, pero tayo po ay simple lang ang panalangin ang siyang pinakasandata natin lahat. Protection. Ano? Kasi may mga bagay na minsan nakakala natin na may magical power, ano? May mga tradisyon, ginagalang din po natin yan. Pero ganoon pa man, hindi po safe. Ano? Minsan mayroon pong nagpunta sa bahay at nagpa-pray sa kanyang motor. Sabi ko, kahit pa anong pray natin sa motor, kung ang driver ay hindi responsible, eh, may mga mangyayari. So,
Ganun po yan. So, ito ay isang kagalakan na kinikilala ng may-ari ng tahanan ito. Ito ay mula sa Panginoon. Okay? So, lahat ng bagay na nito sa lupa ay pinagkatiwala lang sa atin. So, time will come ay magbibigay tayo ng sulit sa kanya. Okay, so tayo po manalangin. Ama namin Diyos, sa umaga pong ito, kinikilala po namin ang lahat ay may layunin, may rason, may dahilan. Panginoon, kung bakit nandito po kami. Dalangin namin sa umaga pong ito, sa aming pong paghahandog sa tahanan pong ito, Panginoon. Pangunahan niyo po kami, lahat ng bahagi, at hanggang sa matapos, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan ang siyang aming maitaas sa oras na ito. Salamat sa mga kaibigan, kakilala, kamag-anak na nagiging saksi, Panginoon, sa gawain sa umaga pong ito. Dalangin namin ang inyong pong panguna at gabay hanggang sa matapos at ang kagalakan mula sa aming mga puso ay magsisilbing inspirasyon, Panginoon, sa buhay ng bansa sa amin. Sa inyo po na pinagkatiwala ang lahat ng ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Okay, so pakinggan na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay. Ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang sa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Okay? So kung ating pong titingnan dito, no, wala pong, mayroon tayong option kung kilalanin natin o hindi, kung saan pa nanggagaling, kung sinong nagtatayo. But dito makikita po natin, ang Diyos kahit siya ay supernatural, omnipotent, no, all-powerful, pero hindi po niya ginagawang robot tayo. Hindi po niya tayo kinokontrol. Isa sa mga gift na binibigay niya sa atin ay yung freedom ng will. You know? So, though binigay niya lahat yung mga paraan, paano tayo sumunod, kumikilala, at sundin ang kanyang kalooban. Pero, meron tayong consequence. Kung mag-obey, mayroong kaparusahan. Kapag mag-disobey, mayroong kaparusahan. Kapag magsunod, mayroong pagpapala. So, nasa sa atin po yun. And this time, it's a blessing para sa atin, si Ate Christy ay kinikilala na ang bahay na ito ay isang blessing para sa kanya. Kinikilala niya na lahat nito ay galing sa Panginoon. Hindi pa niya alam kung bakit na, siguro napaka galing salita itong mga kaibigan ko kung bakit nandito, nakatayo itong bahay na ito. But, again, ang masasabi ko po, wala pong aksidente sa Panginoon. May rason, may dahilan. At ang sabi ko sa Kanya, gawin niyo ang bahay na ito na magiging channel of blessing. Amen. Kaya meron po akong mamaya, tindihan po natin yung kandila ay magsisilbing simbolo ng ilaw, no, sa tahanan po ito. Kaya lang, sabi ko kung sindihan natin lahat, maliwanag kasi parang hindi masyadong ma-appreciate. Pero gusto ko lang na makita natin yung simbolo nito. Meron po akong acronym dito sa bahay, house, tingnan ko. Patola rin siya. Parang mahirap yun. No? At mga klaseng tao ito. Kasi maliwanag. Maliwanag, dala ng ilaw. Ibig sabihin, kailangan natin pumunta sa madilim. Walang saysay ang ilaw natin kung sama-sama tayong puro may liwanag. Kailangan natin pumunta doon sa may dilim. Hindi rin kinakailangan paalisin natin yung dilim. Kailangan lang natin ang presensya ng ilaw. Kasi noon pa man, madilim talaga ang mundo natin, di ba? Bago pa likhain sa libutan, darkness covered the whole earth. Nung sinabi ng Panginoon, let there be light. So, hindi natin mapaalis ang dilim.
Kailangan lang ang munting Liwanag. okay? So, nawa po ay o siya sa atin, sabi niya, paliwanagin ninyo ang inyong ilaw. Hindi po tayo makaproduce ng sariling ilaw. Ang ilaw po natin ay source natin ay ang Panginoon. Same siguro sa bituin, sa buwan, ng kanilang liwanag ay mula sa araw. Tayo ay munting ilawan na ang source natin ay mula sa Panginoon. Dahil isa sa mga I am, sinasabi niya sa Book of John, I am the light of the world. Okay? So, get this po sa atin. Loni TV. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, sa bawat lakad ng kamera mo, may ngiti kang hatid sa mundo. Sa kalsada, bundok at baryo, may pag-asang muli na nabubuo. May pamilya ngayon muling ngumiti dahil sa tulong na iyong binahagi. Hindi mo kailangan ng kapalit, basta't may matulong ang kapatid. Loni TV. Puso mo'y dakila, sa gawa mo kabutihan ay kilala. Charity vlogger na may tunay na malasakit, sa bawat video pag-ibig ang iyong hatid. Loni TV. May pusong paglingap sa bawat sigaw ng nangangailangan. Ika'y agad na lumilingap. Loni TV. Di ka sumusuko kahit pagod ka na, tuloy pa rin ang puso mo. Para sa mahina, ikaw ang nakaalalay sa kanila. Salamat sa'yo, nakaalalay sa masa. Sa luha ng saya na dumadaloy, Kasabay ng tawa ng batang muling kumakaway. bigas at pagkain, gamot at damit, pag-asa ang laging iyong dala sa bawat bisita at saglit. Di mo man sila kadugo o kaano-ano, tinuring mong pamilya sa puso mo. Sa vlog mong siksik, sa pagmamahal, Nagiging liwanag sa gabing madilim at banal. Loni TV. Puso mo'y dakila, sa gawa mo kabutihan ay kilala. Charity vlogger na may tunay na malasakit, sa bawat video pag-ibig ang iyong hatid. Hindi hadlang ang pagod at ulan, Basta't may matulungan ka lang, pangalan man ay di sumikat sa TV. sa puso ng tao nakaukit si Loni TV. Loni TV. Ituloy mo lang yan, Maraming buhay ang nababago naman. kami sumusuporta kasama mo lagi, sa misyon mong magmahal at magbahagi. Loni TV.